Magandang umaga sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo na makinig, magbasa at matuto sa pamamagitan ng virtual na ating talakayan sa araw na ito. Pero bago tayo dumako ay kinalulugod kong ipinakipakilala ang aking sarili bilang inyong guro sa sesyon na ito. Ako si Ginoong Dexter Reliera. At sa pagsisimula ng ating talakayan sa panitikang Asyano-Pilipino 9, Maikling Kwento. Ang maikling kwento ay mayroong mga elemento. Ito ay tema, tagpuan, tauhan, banghay at ang gintong aral. Ang pag-unawa sa mga elemento ng isang maikling kwento ay mahalaga upang maipahayag ang kwento ng malinaw at epektibo. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa mga elemento nito, nagkakaroon ang mga mambabasa ng kumpletong pag-unawa sa kwento. Layunin. Pagkatapos ng sesyong ito, ang mga manonood na mag-aaral ay naasahang nasusuri ang mga elemento ng maikling kwento na ilalahad ang kahalagahan ng elemento ng maikling kwento at nakapagsusulat ng sariling maikling kwento. Ang maikling kwento na ating babasahin ay tungkol sa Ang Matanda at ang Dagat ni Ernest Hemingway. Sa loob ng 84 na araw, ang matandang mangingisdang si Santiago ay wala pang huling isda. Dahil sa kaganapang ito, madalas siya ay napag-iisa. Sa katunayan, mas kinikilala siya sa katawagang bilang salaw, ang pinakamalalang kamalasan. Maliban dito, malas din siya sapagkat ang kanyang kasakasamang si Manolin na kanyang sinanay magmula pa noong 5 taong gulang ay hindi na pinapayagan ng kanyang mga magulang upang maglayag kasama siya. Pagkus sumama na lamang daw siya sa mga matatagumpay na mga mangingisda. Samantala, binibisita ng binata ang kubo ni Santiago gabi-gabi. Kahit na wala itong huli, tinutulungan niya itong hilain ang lambat. Naghahanda ng pagkain, pinag-uusapan ang tungkol sa American baseball at ang paboritong manlalarong si Joe DiMaggio. Tinuran ni Santiago kay Manolin na sa mga susunod na mga araw siya ay maglalayag sa malayong bahagi ng dagat. Hilaga ng Cuba sa kipot ng Florida para mangisda. Tiwala siyang ang kanyang kamalasan ay malapit nang magwakas. Sa ika-85 na araw, bukang liwayway pa lamang. Lulan ng isang bangka ay nagtungo na si Santiago para sa kanyang 3 araw na paglalayag sa karagatan. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan at sa katanghalian, may nahuli ang kanyang pamansin na nagsisiguro niyang isang marlin. Subalit hindi niya mahila ang marlin, bagkus siya ang hinila nito dahil sa kalakihan. 2 araw at gabi ang nagdaan, ngunit hawak-hawak pa rin niya ang bingwit. Kahit na magkasugat-sugat siya sa hirap at sakit, nagpakita pa rin siya ng kahabagan at pagpapahalaga sa kanyang kalaban at itinuring pa niya ito bilang kapatid. Nanindigan din siyang dahil sa dignidad na ipinakita ng isda, walang sinumang ang karapat-dapat na kumain nito. Kahit pagod na pagod at tila mahihibang na si Santiago, ginamit niya ang kanyang nalalambing lakas upang hilain ang isda sa bangka para makabalik na pauwi habang iniisip ang mataas na halaga ng isda sa merkado at kung ilan ang mapapakain nito. Sa kanyang pagbalik, inatake siya ng mga pating na mako at nagsimulang magpaikot-ikot sa bangka sa 3 araw. Malaking bahagi ng isda ang nalapa ng pating kaya nanlumo si Santiago. Sa kabila nito, nilabanan niya ang mga pating, nagtiis siya ng hirap at pasakit ngunit sa huli, napatay niya ito gamit ang kanyang salapang na nawalan niya sa pakikipaglaban. Tumulo at humalo sa tubig ang dugo mula sa nalapang bahagi ng isda na siyang nangakit sa iba pang pating habang siya ay naglalayag muli pabalik. Dahil nga sa nawalan niya ang kanyang salapang, lumikha siya ng panibagong armas sa pamamagitan ng pagtatali ng kanyang kutsilyo sa dulo ng sagwan upang mapaalis ang mga pating. 5 pating ang kanyang napatay at marami ang umalis papalayo. Ngunit patuloy ang paglapit ng mga ito at sa magdamag, naubos na lahat-lahat ng mga pating ang buong marlin. Tanging ang mga kalansay na lamang nito ang natira
at ang gulugod, buntot at ulo. Sa wakas, nakabalik na siya sa pampang bago magtakip silim. Mag-isa sa kadiliman, muli niyang tinignan ang refleksyon ng kalansay ng Marlin mula sa ilang ilaw, kalye, kalye at umuwi na sa kanilang dampa. Nang nasa bahay na siya, agad siyang humiga sa papag at nakatulog ng mahimbing. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga mangingisda sa paligid ng bangka na kung saan naroon pa rin ang kalansay ng Marlin. Sinukat ng isang mangingisda ang Marlin at ito'y may habang 18 pulgada or 5.5 metro mula ulo hanggang dulo ng buntot, na sa kasalukuyan ito pa lamang ang pinakamalaking nahuli sa nayong ito. Sa katunayan, napagkamalan pa nga ng mga turista sa kalapit na kapiterya na ito'y pating. Sa kabilang dako, dahil sa narinig ni Manolin ang tungkol sa kalansay ng Marlin, lubos siyang nag-alala kay Santiago. Labis ang kanyang pag-iyak nang matagpuan niya itong ligtas at nakatulog lamang sa kanyang dampa. Dagdag pa ay naawas siya sa kalagayan ng sugat ng matanda. Dahil dito, naupo si Manolin sa tabi ng matanda hanggang sa magising ito. Nang nagising ang matanda, binigyan niya ng pahayagan at kape at saka isinalaysay ang kanyang pagtalo sa Marlin. Dahil dito, nangako si Manolin na magkakasama muli silang mangingisda at marami pa siyang ituturo sa kanya. Nang makatulog muli, napanaginipan ni Santiago ang kanyang kabataan nang makita niya ang mga leon sa dalampasigan ng Aprika. Puna mo, sasagutin ko. Kapag sinabing tauhan, ano ang tinutukoy nito? Ang tauhan ay tinutukoy nito ang mga karakter o personalidad na nagbibigay buhay sa kwento. Sa ating maikling kwentong nabasa, ang tauhan doon ay si Santiago, Manolin at ang Pating. Si Santiago ang bida sa maikling kwento na nabasa, siya ang matandang mangingisda. Ang batang lalaki naman ay si Manolin na kaibigan ni Santiago. Ang uri ng isda na pinatay ni Santiago sa dagat ay ang pating. Kapag sinabing tagpuan, ano ang tinutukoy nito? Tinutukoy nito ang nakasaadang lugar o nakasaadang pinangyarihan ng mga aksyon o insidente, gayon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Sa maikling kwento, ang tagpuan ay sa dagat, isang malawak na anyong tubig kung saan pinaslang ni Santiago ang mga pating. Kapag sinabing naman nating na tema, ano ang tinutukoy nito? Ang tema ay ang sentral na kaisipan na nagbibigay ng kabuuan at direksyon sa kwento. Sa maikling kwento, ang tema na ating nakuha ay ang pagtitiwala sa sarili at pagharap sa buhay. Kapag sinabing banghay, ano ang tinutukoy nito? Ang banghay ng maikling kwento ay binubuo ng iba't ibang bahagi na naglalaman ng pangunahing pangyayari o kaganapan sa kwento. Ang banghay ng maikling kwento ay binubuo ng iba't ibang bahagi na naglalaman ng pangunahing pangyayari o mga kaganapan sa kwento. Tinutukoy sa bahagi na nito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, panimula, suliranin, tunggalian, kakalasan, kasukdulan, at wakas. Panimula o simula, kung saan nagsimula ang kwento. Sa simula ng kwento, si Santiago ay naglayag ng maayos habang inilulubog ang kanyang mga kamay sa asinang tubig at pinagsikapan niyang linawin ang kanyang kaisipan. Tiningnan at inusisa ng matandang ito ang magiging lagay ng panahon sa susunod na araw. Ano ang suliranin? Tinutukoy sa bahaging ito ang naging suliranin o naging problema sa kwento o tauhan. Tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan o maaaring tao laban sa sarili. Ang suliranin, ang pag-atake o paglusob ng mga pating, matanda na unting-unting inuubos ng mga pating ang laman ng isda na nahuli ng matanda. Ano ang kasukdulan?
Tinutukoy sa puntong ito na natutuklasan ng mambabasa ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan kung magtatagumpay ba siya o mabibigo sa pagharap niya sa suliranin. Kasukdulan sa maikling kwento na ating nabasa, ang dugo ng isda ay kumakalat sa karagatan na nagdudulot ng paakit sa mga pating na sumunod at kainin ng isda paunti-unti. Gayunpaman sinikap ng matanda na patayin at palayasin ang mga pating. Pinatutunayan din niya na kahit siya ay matanda na ay nananatiling malakas pa rin ang kanyang loob. Ano ang kakalasan o wakas? Tinutukoy nito ang bunga ng mga pagsisikap ng pangunahing tauhan sa pagharap sa mga hamon sa kwento. At ito rin ang nagtutulak sa kwento tungo sa kanyang katapusan. Kakalasan o wakas sa maikling kwento na ating nabasa. Siya ay napaupo sa gilid ng kanyang bangka at iniisip ang mataas na presyo na hatid ng isda sa kanya sa palengke at kung paano karaming mga tao ang mapapakain nito. Nawala na rin ang amoy ng dugo ng isda na nakakaakit sa mga pating kaya't wala nang mga pating na sumusunod at tinatanong sa kanyang sarili kung ano pa ba ang pwedeng isipin. Ngunit wala siyang iisipin, sabi niya, at hihintayin na lamang ang mga susunod. Sana nga'y panaginip na lang iyon sa loob niya. Ano ang gintong aral na ating nakuha? Laging manatiling matatag at maging matibay sa harap ng mga maraming pagsubok na dumarating sa buhay. Huwag magpadala sa kahinaan ng loob habang ikaw ay may buhay dahil sa bawat pagsubok ay nasasayo ang pag-asa. Ano ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na bunga ng maikling guni-guni ng may akda. Ito ay karanasan na nag-iiwan ng isang kakintalan sa isipan ng bumabasa o nakikinig. Ibigay ang mga elemento ng maikling kwento na tinalakay. Una, tauhan. Tama. Tagpuan. Tama. Tema, banghay, ginto, aral. Ano ang pamagat ng maikling kwento na ating nabasa? Ang pamagat ng ating kwentong nabasa ay ang tungkol sa Ang Matanda at ang Dagat ni Ernest Hemingway. Sino ang mga tauhan sa kwento na ating binasa? Santiago, Manolin, at yung pating na si Mako. Ano ang naging suliranin sa kwento? Dumanak ang dugo ng isda sa karagatan na naging dahilan upang habulin si Santiago ng mga pating na Mako. Batay sa iyong nabasa, ano ang tema ng kwento? Ito ay pumapaksa sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Bakit mahalaga ang mga elemento ng maikling kwento? Mahalaga na malaman ang kahalagahan ng maikling kwento sapagkat natutulungan nito ang mga mambabasa na maunawaan ang kanilang pinabasa. At dahil natapos natin ang ating talakayan, sa sesyong ito ay sana'y marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pakikinig.